Si Yes. Undersecretary Gilbert Cruz ng PAOK nasa ating linya. Yusek, magandang umaga, si Joel Siweng po ito. Good morning, sir. Good morning po, Sir Joel and Ma'am Weng. Good morning po. May statement po galing po kay Dr. Casio. Sabi niya parang wala na kayong may mapapala pa ba tayo? Sa pagbabalik po ni Alice Guo kasi sinasabi ni Dr. Casio parang duda na kayo sa mga sasabihin pa nito. Mahirap paniwalaan. Ako ho, unang-unang masaya po kami dahil nandito na siya at nahuli siya, no? Kasi kahit sabihin niya na siya raw ho ay may death threat, ang pinagtataka lang namin is bakit siya nagtago, bakit siya kailangan magpalit ng kulay ng buhok, bakit siya kailangan magpaputol ng buhok, bakit kailangan baguhin niya yung istorya niya, at bakit kailangan umalis siya ng Pilipinas kung di siya nagtatago. So, doon pa lang ho, parang di na ho siya nagsasabi ng totoo eh. So, tingin ko tama lang ho yung mahuli siya at total airtight naman po yung namin, yung mga ebidensya naming hawak, may mga statement naman po kami na talagang pwede pong magdiin sa kanya, yung mga documents po naming hawak. Tingin ko sapat na po yun para po yung ginawa namin investigasyon. Ano yung mga kasong isasampan nyo sa kanya, Yusek? May qualified trafficking po kaming sinampa sa kanya, and then meron po kaming money laundering na sinampa sa kanya. Bukod pa po yung mga pinail ng Commission on Elections, yung ibang kaso pa pong pinail sa kanya tungkol po sa kanyang birth certificate. Marami po siyang kasong kakaharapin dito. Okay, so yung sinasabi niyo, Yusek, na sinasabi po niya may banta siya sa buhay, parang alibay na lang yon para lusutan yung issue ng pagtakas niya sa Pilipinas. Opo, tingin ko kung may threat food sa kanya, ay manggagaling po yun dun sa mga ilalaglag niyang tao. So far, wala naman po siyang nilalaglag na tao. Lagi po siya nagsisinungaling. Sa tingin ko, parang gawa-gawa na lang po yan, mga threat na yan. Humihingi po siya ng tulong sa gobyerno, protection, kasi nga daw po doon sa banta na yon. Kailangan po ba siyang bigyan ng protection? Sa akin, ma'am, sa protection, okay lang po yun. Kailangan bigyan natin siya ng protection. Pero yung sa banta po, ma'am, parang tingin ko siguro pag-isipan po natin kung talagang tatanggapin talaga natin. Sa ngayon nahawak na siya ng gobyerno, under custody na siya, di ba, Joel? Parang ayaw niya munang lumabas sa custody ng gobyerno kahit bailable yung kanyang warrant of arrest doon sa Tarlac Court, hindi po ba? Pero sabi ng kanyang abogado, hayaan na muna siya manatili sa custody ng gobyerno, hindi raw po muna sila Hindi ba magbibail. indikasyon yun na talagang takot nga siyang lumabas at na meron nga talagang tunay na banta sa kanyang buhay? Ang tingin ko naman ho, Sir Joel and Ma'am Weng, yung warrant niya naman po na inilabas ng Tarlac RTC, bailable po yon. Ang susunod naman po nga harapin niya yung sa warrant naman po na nanggagaling po sa ating Senado. So, tama po yung sinabi nila na talagang hindi talaga sila makakalabas. Dahil dalawa ho yung warrant Yung isa naman ho bailable Opo. Yung isang warrant niya po, depende po sa Senado kung babawiin. So wala din silang choice but to remain in the custody of At the Senate. the government. Okay. Wala po sila. Yusek, ang palagi pong hanggang ngayon pinaninindigan kasi ni Guo na wala siyang papeles sa Pogo. Pero sa inyo pong kahaba-haba ng inyong investigasyon, mga naisampang kaso at mga dokumento, testimonya na kuha ninyo, ano po talaga si Guo sa sindikato ng Pogo sa Pilipinas? Marami po siya, Ma'am Weng, na dapat paliwanag, lalo sa mga dokumento. Nandun po lahat Nandun po lahat yung pangalan niya, especially sa Lono. Hindi pa po siya mayor, siya na po yung nag-a-apply ng Lono, yung letter of no objection para po makapag-operate ng Pogo. Tapos nung nag-mayor po siya, binigyan niya po ng authority na maglabas ng Lono, and then yung mga permits sa kanya po nang galing. So, tapos aside from na sinabi niya po na wala po sa pangalan niya yung mga property, hindi naman po totoo yun dahil hanggang sa ngayon may mga dokumento kaming nakikita na yung pagbabayad po ng mga bills, pagbabayad po ng mga maintenance, pagbabayad po ng mga gastusin doon po sa Banban Pogo Hub. Nasa pangalan niya po lahat yun So yun ang dapat ipaliwanag niya. Kumbaga lahat ng aspeto, nandun ang tatak ni Guo. Nandun ang marka niya.
Nandun po lahat yung marka niya. So, ang dami niya po dapat paliwanag. Hindi lang naman ho sa salita ito na sasabihin mo na wala akong kinalaman dyan. Ipaliwanag mo bakit po nandun yung tatak mo. Okay, yung isang kasama niya, di ba, nahuli siya sa Indonesia. Meron pa siya isang kasama, Wing, na ano rin Taga Lucky big boss South din. 99 daw. Big boss din ng Lucky South 99. Hindi ba kasama yung sa naipabalik dito, Yusek? Hindi po yata eh. Pero ano po yun, mga big boss po yun. Yung sinasabi niyo po, yung lalaki na kasama niya sa picture, ano? Opo. Si Duaren Wu po. Yung po yung dating Chinese police na ano po, na may mga nasinama rin po natin sa kaso. Na Hindi ba natin dapat pinabalik yun dito? Hindi ba ka-subject din ng... Hindi po yata hindi po yata kasama sa nahuli yun. So ibig sabihin, nagkita lang silang dalawa doon sa Indonesia, pero nung nasukol na si Guo, mag-isa lang siya. Wala doon yung wala Big din Boss. yung Yes. si Big Boss. Okay. Pero subject po siya ng manhunt din natin. Opo, tama po. Okay. Tama po. Etong, nasa radar nyo ba si Jiang Zhong Guo, yung poster father po nila? Nasa radar ba ng PAOK yan? Kasi parang lumalabas doon sa sinasabi ni Sheila Guo, parang ito nagkukumpas sa kanila. Kanilang magkakapatid. Opo, kasama po yun sa iniimbestigahan natin, Sir Joel. Marami po tayong iniimbestigahan na mga, sabihin na natin, relative po niya sa dokumento. At, opo. May kaugnayan ba sila sa triad? Siguro, Sir Joel, kwento ko na lang kayo pag magkita. So kasi pag sinabi niyo po, Yusek, na oo, ibig sabihin yung operation ng Pogo dito, triad yon. Ganito na lang, ma'am, sasabihin ko. May mga wanted persons po tayong nakukuha. So, sa lahat po ng Pogo hubs na nirate po ng PAOK, PAOK initiated o PAOK led operation na Pogo. Lahat po ng Pogo Hub na yan, may mga wanted persons po kaming nakukuha. Minsan 12, minsan 10, minsan 9. Wanted po sa China. Sa China po at sa ibang bansa. Or various criminal activities po. So, pag sinecheck po namin, minsan lumalabas po yung na grupo po sila ng isang sindikato sa China, grupo po sila ng isang sindikato. So, hindi po malayo na yung mga taong binabanggit po natin. Okay. Kagrupo din po. Okay, ito na lang. Hindi ba ubus-ubos itong mga illegal Pogo? Kayo ba ang nag-operate po doon sa Subic? Meron pang na-operate daw doon Hindi po. hindi po kami yon. Yung latest po namin, Sir Joel, yung sa Lapu-Lapu City. Oo. Kung saan 168 po yung nakuha natin na mga foreign nationals. Ito ho ay nagmula kasi ito, Sir Joel and Ma'am Weng, ang Indonesian Embassy ay humingi po ng tulong sa atin para i-rescue po yung 8 Indonesian national na sa pilitan po nilang iniipit doon po sa Pogo Hub na yon. So, nung nirate po natin, na-rescue po natin yung 6, so 2 na lang po yung hinahanap namin. But in the process po, nakakakuha po tayo ng 168 na mga workers po ng Pogo, tsaka yung mga boss ng Pogo. Bali 16 yung boss ng Pogo na nakuha po natin doon. Ma'am Weng and Sir Joel. Para na pala tayong yung Myanmar, no? Tsaka nagtambakan po tayo ng human traffic person na nilalagay sa isang operasyon ng scam. Ng panloloko. Oo. Saka Sir Joel, yung may 3 yata o 2 kaming nakuna ng statement doon. Nagaling po sila sa Porac, Pogo Hub. Lumipat lang? Opo. O nilipat lang? Lumipat lang doon sa Cebu. Opo, lumipat lang. Okay, meron pa tayong pinaplanong raid. Meron pa bang kalat na mga illegal Pogo pa rin hanggang ngayon dito sa ating bansa? Meron pa rin po, Sir Joel. Marami pa rin po. Oh my God. Ilan pa po yung target natin na illegal Pogo na nag-ooperate pa sa bansa? Hindi ko lang alam, ma'am, alam yung exact number sa ngayon. But siguro sabihin na natin mga nasa 200 pa po. Diyos ko. Pugad tayo ng illegal Pogo, Yusek. Anak ng kamoting buhay. Kakayanin niyo sa ba kabila yan? ng pagbabawal sa kanila, pinagbawal na ng gobyerno, andyan pa rin. Salita pa ni Presidente yun. Patago pa rin nag-ooperate, Yusek?
Yung iba po, Pataguna, marami na po nagsara Sir Joel. Ano? Oo. Yung iba, ginawa nilang maliliit na lang, yung dating isang hub, ginawa nilang isang floor na lang ng isang building. Pero obviously, kung gugustuhin naman po trabahuhin, talagang kitang-kita naman po sa dami po ng indicators na magsasabi na pogo yun Yung 200 po na yun, Yusek, Kalat, Luzon, Visayas, Mindanao. Opo, kalat po yun. Oh my. Okay. O sige, abangan namin yung mga development. Meron silang dinedeport ngayon. Pagpabalik okay. ng China. Ilan po yan, Yusek? Bali 87 po ito, Ma'am Weng. Ito ho ay papunta ng Shanghai. I-deport po namin papunta ng Shanghai. Pagdating po doon, may diretso ng kulungan yung mga yan? Opo, actually, Ma'am Weng, kasi yung nakaka-2,000 na po yung pinade-deport namin, Dami na pala. mahigit na Sus po. Mariosep. Sa ngayon, nakakulong pa po lahat yun. Wala pa pong nire-release doon. Kasi sa China, pag nag-deport po kami, talagang hindi ho nila tinatrato na mga biktima yan. Tinatrato po nilang mga Kriminal. mga kriminal po yan. Talagang diretso sa kulungan ito. Diretso po sa kulungan. Sino gumagastos? Ito Ang ang magandang deportation. balita kasi sa ngayon po talagang ang Chinese embassy po talaga nag-offer na po sila na ang Salamat Salamat naman. naman. Opo. Anak ng kamote, Pero in ilang the libo past, na tayo magkano yung nagastos natin doon, Yusek? Yung sa 2,000 natin dati, magkano nagastos nyo doon ang Ay, pako? malaki po ma'am kasi hindi lang po yung deportation tickets ang ginagastos natin doon, pati yung pakain nila, Yung housing nila. housing nila, Diyos ko. yung paggamot po nila. Oh my goodness. Marami po, pati yung mga iniiwan nilang mga anak dito. Ngayon, tayo po yung I think it's about time na ang China government ang bumalikat ito, Weng. Dapat lang. Bangga sila ng bangga Apo. ng barko natin Ito, the very least, Pinopogo-pogo pa tayo sa land. sila ang bumalikat nito, anak ng kamoting buhay ito. Ako, good luck po, Yusek. Ang Yusek, dami po mag-ingat ninyong ka. trabaho. Thank you. Salamat. Apo, thank you rin po. Thank you rin Good po, luck, Ma'am sir. Weng Good and Sir luck. Joel. Thank you, Apo. thank you. Si Undersecretary Gilbert Cruz, mga kapuso.